hanggang 29. Isa sa 12 si Tomas na tinaguri ang kambal. Hindi nila siya kasama nang dumating si Jesus, kaya sinabi sa kanya ng iba pang mga alagad, "Nakita namin ang Panginoon. Maliban lamang na makita ko sa kanyang mga kamay ang bakas ng mga pako at maipasok ko ang aking daliri sa bakas ng mga pako. At maipasok ang aking kamay sa tagiliri niya, hindi ako maniniwala." Makaraan ng 8 araw, muli na namang nasa loob ang kanyang mga alagad at kasama nila si Tomas. Dumating si Jesus habang nakasara ang mga pinto at pumagitna sa kanila at sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." At sinabi niya kay Tomas, "Dalhin mo ang daliri mo rito at tignan ang aking mga kamay. Ipasok mo ang iyong daliri sa aking tagiliran at huwag kang tumangging maniwala, kundi maniwala." Sumagot si Tomas sa kanya, "Panginoon ko at Diyos ko, ikaw?" Sinabi sa kanya ni Jesus, "Dahil ba sa nakita mo ako, kaya ka naniniwala? Mapapalad ang mga hindi nakakita at naniniwala." Inyong napakinggan ang mabuting balita para sa araw na ito. Inihatid ng Daughters of St. Paul, Pauline's Radio at Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Yes po, Father. Mga kapanalig, ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Apostol Santo Tomas at narinig po natin sa ating ebanghelyo ngayon isa sa mga kwento o karanasan na dapat natin din matutunan mula kay Santo Tomas. Dito po nagkaroon ng pagdududa sa unang pagkakataon si Santo Tomas kung totoo ba talagang nabuhay si Kristo, at maunawaan po natin din, I'm sure naunawaan ng Panginoong Hesus kung bakit siya nagkaroon ng pagdududa. Dahil ang isang tao po na nawalan ng minamahal, nawalan ng kinakapitan, mga tao na nagkaroon ng kalungkutan sa buhay, ay talagang normal po na magkaroon ng pagdududa sa kanya. Kung kaya't nakapagsalita siya na hindi siya maniniwala hanggat hindi niya ito nakikita, hindi nahahawakan. Sa pagkakataong ito, pinakinggan naman siya ni Jesus, binigyan siya ng katunayan, at hindi naman po siya kinondem ni Jesus na gano'n na lang, kundi nandun pa rin yung pangunawa ni Jesus kay Tomas. At gano'n din naman sa atin, may mga pagdududa tayo dahil sa mga karanasan natin sa buhay, mga nangyayari sa paligid natin, napapaisip tayo, totoo bang may Diyos? Buhay ba talaga ang Diyos? Nandiyan, hindi po tayo tuluyang iiwanan ni Jesus, kundi patuloy pa rin siyang magpaparamdam, magpapakita ng mga katunayan para po sa ating pananampalataya. At nawa, kung magising na ang ating diwa at manumbalik ang ating pong pagtitiwala sa Diyos, ito rin nawa ay magbigay sa atin ng isang hamon o pagtugon sa isang misyon na magpahayag ng pananampalataya para din sa iba na patuloy pa rin nagdududa sa kapangyarihan at pagmamahal ng Diyos. Kaya humilin din tayo ng tulong mula kay Santo Tomas na masabi din natin, Panginoon ko at Diyos ko. Amen.